ito na nga yung ito na nga yung problema. Ito na nga yung problema natin sa sa Pilipinas kasi nakikita natin na iba na talaga ang tawag dito, takbo ng buhay natin, takbo ng mundo, takbo ng lalo na sa Pilipinas, di ba? Tapos alam natin na hindi tama. Pursige pa rin tayo dahil sa pera, di ba? Pero isipin din natin yung maging kinabukasan natin. Yung kagaya ko, OFW, di ba? Sa panahon ni Tatay D, yung sinasabi ni Bongbong Marcos na tawag dito, panahon ng pinagsamantalaan yung pandemya, sakong-sakong pera. Doon ako natawa sa sakong-sakong pera na yun na para bang sino pinagsasabihan mo doon? Ikaw? OFW ako, nakatanggap din ako dito ng alam mo yung case ng pandemic, ang sabi ko lang sa inyo, hindi ko lang din alam kung sa ibang tao na kung paano sila nakaka-survive. But alhamdulillah, kasi alam nyo, bilang OFW na talagang masipag, at saka talagang siguro kaya tayo binansagan ng hero tayo mga OFW. Kasi unang-una, alam mo, nung panahon ng pandemic, nawalan ako ng trabaho. Bakit? Kasi yung amo namin, hindi kami sinahuran. Hindi kami binigyan ng kasi nagsara, di ba? Lahat ng mga shops dito nagsara. Hindi kami sinahuran, tapos hindi kami binigyan ng pangkonsumo ni isang butil na bigas, wala talaga. As in, tapos sinabayan namin after ng pandemic na humingi ako sa kanya ng kahit 2 months lang, ibigay sa akin para may padala ko sa tatay ko. Kasi that time, kasi ang tatay ko, mahina pa. Buhay pa yung tatay ko, Allah yarhamo. Tapos, yung bang sasama ng loob, yung mga kasama ko, nag-file sila ng kaso. Pero ako, hindi ako sumali. Kasi, alam ko ang takbo ng kaso dito, tatakbo pa ng mga baka abutin pa ng taon. So, sila, nagkaso. So, ako, hindi ako sumali sa kanila. And then, nung hindi ako sumali sa kanila, pinagalit, pati mga Pilipino kasama ko, galit sila sa akin, ba't daw ko hindi sumali? Sabi ko, ba't ako sasali? Problema ninyo yan. Ako, may sarili tayong problema. Ano nangyari? Itinuloy nila. So, binabayaan ko na lang sila. Tapos, nung later na hindi ako binigyan ng amo ko alam mo, 2 buwan ako nakiusap sa kanya noon, 2 buwan ako nakiusap. Bigyan ako ng kahit 2 months lang kasi para ipadala ko sa tatay ko. Hanggang sa namatay yung tatay ko, Allah yarhamo, hindi ako nakapagpadala sa kanya. Sa sama ng loob ko talaga, sama ng loob ko sa amo ko, pati yung picture ng tatay ko na nakahiga na siya, na isinin ko sa kanya, sabi ko, sir, parang awa mo na. Kahit kahit 1 buwan na lang, ibigay mo sa akin. Hindi talaga sila, hindi talaga nadala ng pakiusap. Ayun, nung tinuloy ko na yung kaso. So, hanggang sa umabot ng almost a year, yun yung kaso namin. Pero, ayong the time na yun, ng 5 months, wala kaming income. Sa 2 months na yun doon pa ako nakatira sa accommodation namin. Habang on process pa rin yung kaso. Laking pasasalamat ko na lang talaga. Nang after ng pandemic, nung panahon ng pandemic, bawal lumabas, di ba? And then,
may isa kong client, hanggang ngayon, client ko pa rin siya. Papasalamat talaga ako sa kanya. Sa biyayang biyagay sa akin ng Panginoon, ng Allah. Araw-araw, meron akong income. Yun bali ang pangtustos ko sa pangkain namin ng, sige, yung kasama ko, wala talagang walang income yung kasama ko taga Cebu. Ngayon, nasa Canada na siya. Tapos, yun bali ang ginagamit namin, ginagamit kong pangkain namin, pangbayad namin sa taxi, pangbayad namin sa kaso. Kasi every week yun. Every week yun, mag-report kami sa court. So, buti na lang sometimes kasi yung court na mas malapit din sa bahay namin. Pero, pwede siyang walking distance lang. Pero malayo talaga. Kailangan talaga maaga gumising ka at maglakad ka pag wala kang pera. Pero, yung nasa malayo na, yung sa Tash Hill, yung follow-up, bawat follow-up mo noon, magbabayad ka ng 42, magbabayad ka ng 30, something. Ang pinakamaliit na binabayaran namin is 20 plus. 24 ba yun? Nakalimutan ko, 22. Ang pinakamaliit. So, every week yun. Pero minsanan lang yung mag-22, pero mostly 42, 47, 40, ganun ang eksena. So, sa manang loob ko ba, tinuloy ko talaga yung kaso hanggang sa, pero yung time na yun, nagpa-part-time ako sa mga kahit saan. No, basta kumita lang ako ng kahit mga 50 lang ang everyday, 28 everyday. So, nilalakad ko lang yun. Hanggang sa dumating yung time na malapit na yung ng kaso namin. Yung tatlong kasama ko, bumigay sila. Kumbaga, kasi tapos na yung kaso nila, pinakiusapan sila ng amo nila kung tatanggapin nila yung kalahati sa nila, makukuha nila. So, pumayag sila sa kalahati. So, kaya nakuha nila yung yung pera nila. Pero yun sa akin, hindi ako pumayag talaga na kalahati lang. Sabi ko, ginawa niyo sa akin ito, kailangan kong ituloy. So, ang ginawa ko, ako yung pinakahuli na natapos ang kaso. So sila, nakatanggap na sila ng pera, binabayaran sila ng amo namin. So, yung isa, nasa Canada na, binigyan niya ako ng 500 dirham. So, tuwa naman ako. So, hanggang sa dumating yung time na, siguro more than a month bago natapos yung sa akin. Nung end namin ng hearing namin sa court, pumunta ako. Late pa ako. Sabi, pinagalitan pa ako nung nasa sa judge. Sabi niya, wala na yung wala na yung kaso ko. Pinapapunta naman ako doon sa kabilang kwarto, gano'n. Nag-alala ako. Ay, hindi ako nag-alala. Kumbaga, pagpunta ko doon, parang kampante na ako. Sabi ko, kahit ano man ang mangyari, mananalo man ako o hindi, Allah knows. Hindi, pagdating ko doon, kinuha ka agad yung papel ko, pumunta pumunta doon sa isang kwarto. Sabi ni Kalaga, sabi niya, pumunta ka doon sa shop nyo. Walang maraming salita. Wala maraming salita. Sabi, pumunta ka sa shop nyo. Syempre, may pa ako doon, may pera pa ako na natira sa akin. Kasi pumunta ako sa shop. Hindi mo na ako pumasok. And then, naabutan ko yung kasama ko doon. Naabutan ko yung mga bagong management doon. Tsaka yung isang kasama ko. Tapos, in 5 minutes or 10 minutes ba yun, dumating yun na sa court. Tinawagan na saan yung manager. Kausap yung manager, tapos kausapin mo yung amo mo. Pag ng amo mo, alam mo yung nakiusap yung amo mo sa iyo na please, ganun, para ba na-touch ako, yung bang sabi niya sa akin, hi buddy, how are you? Kumbaga yung niya, yung boses niya, parang alam mo yung nagmamakaawa. Naawa tuloy ako. Sabi niya, baka pwede natin pag-usapan. Sabi ko, for what?
kumbaga, yung ano ko ba, yung galit ko, tsaka yung emotion ko naghalo, na ayaw ko talagang magpapigil sa ano ko, sa gusto kong mangyari. Kasi nga, kung ginawa ninyo, kung hindi kayo naawa sa akin noon, ngayon pa, tapos na yung kaso. Ngayon, sabi ng amo, baka pwedeng, kasi yung babayaran niya sa akin is something, basta ganun lang yun. So, nag-isip ako. Sabi niya, sabi nung nasa court, kasi sinamahan ako doon eh. Ano bang gusto niyo? Isasara yung shop o magbayad kayo? Now, sabi nung nasa court, ngayon, pag hindi, labas kayo. Ngayon, sabi ng amo, sige, binigay sa akin uli yung cellphone. Kinausap ako ng amo. Sabi niya, buddy, please, tanggapin mo na lang to kasi alam mo naman na nangyari. Sabi ko, okay, no problem. Ayun, naka-arrange. Sabi niya, on this day, sabi niya, kailangan ibigay mo yung pera. Ngayon. So, Wednesday yun natapos. And then, sabi nung nandun yung PRO. O di, nag-sign na, ibibigay yung pera. Sabi ko, hindi mo na ako mag-sign kasi hindi ko pa hawak yung pera. Ngayon, sabay ng cancellation ko, doon kami nagpirmahan sa Tash Hill. So, pumunta naman kami sa another Tash Hill. Hindi doon sa kung saan kami nagre-report. Ibang Tash Hill na naman. Malaking Tash Hill, hindi ko alam saan yun. Doon ako binigyan ng tawag dito, ng PRO kung saan ako pupunta. Pagdating ko doon, nag-usap na. Noon, nung time na yon, hindi pa yung face to face. Kailangan talaga yung nasa court, yung decision nasa court, kailangan yung through ganun yan, parang nagvi-video lang kami. Nagvi-video call kami. Tapos nung tinawagan ako nung nasa Tash Hill, sabi niya, it is right na yung perang matatanggap mo, tama ba yan? Sabi ko, hindi ko pa hawak. Ngayon, sabi nung PR, nandito. Sabi ko, okay, bigay mo sa akin bago ko pipirmahan. Kasi sabi nung nasa Tash Hill, huwag ka pipirma hanggat hindi mo nahawak yung pera. And then, paghawak ko ng pera, sa ako po, merma, di ba? Ayun. Alam mo, sa totoo lang, yung natanggap kong pera, bali wala lang naman yun kasi sa loob ng 5 months na wala kang kita, wala kang ang dami kong nautang, ang dami kong nababayaran na binabayaran. Almost wala din ng tera eh. Ayun. Kung may natira man siguro, yung sinecured ko na lang, pinulog ko sa account ko, kaya yun ang ang dahilan na may laman yung account ko. Ang hirap sa totoo lang pag makipagkaso kayo sa amo nyo. Alam mo na, hindi naman to unat huling nangyari sa akin sa being OFW. Kasi sa Saudi, from the beginning to the nung unang abroad ko, at saka yung 2 beses kong pagbalik ng Riyadh, puro kaso. Wala talaga akong swerte sa wala akong swerte talaga doon sa Saudi Arabia. Naging maswerte ako doon nung nasa Jeddah ako. Kasi nung nasa Jeddah ako, kung kailan ako naging undocumented kumaga kung kailan ako naging alien sa Jeddah, sa ako nagkaroon ng magandang trabaho, tsaka magandang sitwasyon doon. Pero hindi pa rin nagtagal kasi yun na nga, Allah knows best kasi alam naman ang pangyayari natin. Pero tayo mga OFW, talagang ginagawa natin ng paraan to survive. Hindi yung gagawa kayo ng yung mga ibang mga Pilipino na kahit alam na nilang mahirap sa kanila, kumbaga
we are not talking about that. Marami silang mga ginagawa na hindi tama. So yun na nga, itong pagpunta ko dito sa UAE, alhamdulillah, kasi mababait naman yung mga amo ko. Yung alam mo, sa totoo lang, kung hindi ako kung tinrato lang ako ng amo ko nung first job ko dito, nung first company ko, mabait yung amo, wala akong masabi. Kasi ako hindi ako reklamador. Hindi ako reklamador na empleyado na kahit hindi ko trabaho, may patrabaho sa akin. Ako may nagkukusa talaga ako. Talaga ako, nagkukusa ako magtrabaho na para sa company. Hindi yung para magpalakas ako sa hindi. Kasi unang-una, yung amo ko, kumbaga nagpapagawa sila sa akin, meron naman ako mga kasama. Bakit sa akin sila nagpapagawa? Kasi nga, yung gawa ko kasi, yung dedicated ko talaga siya, fully ko sa yung commitment ko ba sa trabaho, yun ang ko sa kanila. Ibibigay ko sa kanila ng fully ko sa trabaho. Pero yung trato nila sa akin in return, pero hindi ko hinahangad yung in return na bigyan ko ng magandang treatment, hindi. Pero yung yung fear ba na maging patas man kayo sa larangan ng bilang isang manggagawa at saka isang amo na ganoon ang ginawa sa akin, na kahit anong pakiusap hindi ka man lang binibigyan. So sabi ko, wala tayong samaan ng loob kasi wala kayong issue sa akin at wala naman rin akong magagawa kung ayaw ninyo sa akin. So ayun, kasi dito sa UAE, alhamdulillah, I found out na sa buong buhay ko baging OFW, dito lang ako naging kampante. Kasi bakit? OFW kasi dito, kapag talagang trabaho lang ang sa sarili mo, maraming opportunity na darating sa iyo. Yung maraming blessing. Bilang isang OFW, alam mo yung hindi kagaya sa Saudi, pahirapan ng yung bang uuwi ka, magbibigay ka pa ng di ba, 1 month notice, tapos pahirapan pa yun, tapos yung passport mo hindi mo pa hawak, tapos yung sweldo mo pa delayed pa. So yun ang pinakamahirap, kasi yun ang pinakamahirap na feelings. Kasi may kumpara ko lang dito kasi sa UAE, meron silang yung tawag ng labor na ipa-follow mo. Kailangan talaga ang amo sundin talaga nila yun. Kapag hindi lang susundin yun, meron kayong kalalagyan sa business ninyo, di ba? Kaya minsan maraming nagsasarang establishmento dahil sa hindi sila sumusunod sa mga ng patakaran ng labor. Yung pagsahod, tapos yung mga treatment sa yun, maraming question, maraming na dapat mong sa trabaho. Dito alhamdulillah, sa loob ng mula nang dumating ako dito, nagkaroon naman din ako ng maraming experience na hindi maganda, pero mostly magaganda rin naman, alhamdulillah. At saka nakaka-survive din. Bilang yung mga siguro normal na lang siguro yung mga magkakaso kayo ng mga kasi hindi ako nagpapatalo ng alam kong rights ko na hindi naman talaga o pwede sabihin na baliwalain. Kasi sa kanila kasi hindi nila nakikita yung hindi nakikita yung ng empleyado nila. Pero now kasi alhamdulillah yung amo ko sobrang bait. Minsan nga tuwing dumarating siya sa akin diyan tatanungin ako, wala ka bang kailangan? At saka ayaw ko muna mangutang. Ayaw ko na mag-CA. Alam mo ba yun, cash advance na pagdating ng sahod mo, wala ka nang sasahuri kasi puro bayad na lang. Kaya yun ang ko sa sarili ko, na ayaw ko muna mag-CA. Kasi nga pagdating ng sahuran, wala nang matitira sa iyo. So, yun ang ina-avoid ko. Kaya minsan ako
kahit mahirap man mag home service, papunta sa mga ano-ano, ginagawa ko yun kasi sayang din naman yun. Kasi minsan may mga tip din na mga tip din na mga, kahit mga 10-10 lang, mga 20, malaking bagay na rin yun. siguro, nasa tao lang din ang paggawa ng magandang tawag dito, sa sarili mo. Kasi ako yun, alhamdulillah, kasi maganda yung amo ko ngayon, tsaka sana hindi siya magbago. Ngayon kaya kagaling ko lang nung bakasyon, di ba? Tinanong niya ako kung nang kailan ako magbabakasyon ulit. Sabi ko, hindi ko alam. Kasi nga, may plano pa ako. So, let us see kung matutuloy man. So, inshallah, bigyan tayo ng pagkakataon, bigyan tayo ng Allah ng blessing to fulfill the dreams. Pero kung hindi, tatanggapin din natin yun. Alhamdulillah.